Sabat mga kaigsunan. Ang kanta ng ingon, humangad ka. Ang Diyos na naa sa langit ni kaigsunan. Nagtanaw ka na ito, ilamin takna sa kaulitin. Ang oras, 11:45. So, hindi na ko lang ngayon mga kaigsunan. Hindi na ko mamumusta ninyo diha. Kay, natay 15 minutos bago mag alas 12. Pero di kini makayag 15 mga kaigsunan. Ingon na tamudahan. Mga 12:30 siguro. Okay ra naman. Okay lang. Kamot lang sa pasasan na ito maayos. Akong nakita mga kaigsunan, samtang ko nabasa karon nga week. Usa kini ka direlate sa storya ni Noah mga kaigsunan. So atong birthday nako gahapon. Akong saad sa Ginoo nga maghimo ko gwali. Muna ako ang gusto mo sa akong birthday, pero bisig ko pero mawid na akong himo sa akong pagmata ni kumit ko sa Ginoo nga maghimo ko gwali. Kaya nga naman ang akong bana murag napula na siya ingon ako ba. Nya wala mo siya ningon nga maghimo ko gwali. Ako nauna-unahan pag birthday nako maghimo ko gwali. Agi pasalamat sa Ginoo mga kaigsunan. So dili gud pasabot nga sa atong birthday ang pagpasalamat lang kana makaihaw tag manok. Sa wala tay manok kung kaigsunan mo kay maya tas Ginoo dako na pagpasalamat sa Ginoo nga natay mahimo aron sa paghimaya kaniya mga kaigsunan. Sa panahon nga na dunay higayon mga kaigsunan, usa ka higayon ni ana dito sa tent mga kaigsunan. Si Noah naginom siya og bino. Kuan ni siya sa unang panahon dili man gid ni pareha sa bino nato karon. Grapes. Pero tungod kay daghan siguro ingon na diri nga ubay-ubay. So sa kadaghan sa iyang nainom mga kaigsunan, nahubog si Noah mga kaigsunan. Naa diha sa Genesis chapter 9 verse 21. And he drank of the wine and was drunken and was uncovered within his tent. Sa iyang pagkahubog, naun sa mangitabuang nga naghubo man siya. Kaya kung mahubog, kung naapatay, siguro nawala na din siya sa iyang hangkuan. Maayong mahuna-huna. Kaya kung ang tao nga naman po'y mahubog nga di mawala sa iyong nauna, siguro ka mga panahon sa iyang kahubog, nawa siya sa iyong nauna, naghubo si Noah mga kaigsunan. Umingon din sa 9:22 Genesis. And Ham, kinsa kay si Ham? Ikapila man ni si Ham? Una. Ha? Una. Sa akong pagtubo mga kaigsunan din nag-expect ko na si Ham second. Abi na kog second siya kay mo yung maguta. Shem, Ham, Japhet. Matunga si Ham kung magisguta. Pero actually, siya ang eldest mga kaigsunan. Si Ham ang eldest. So yun diri, Ham, the father of Canaan, ibagi siya man ang gihimo nga father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brethren. So unsay gibuhat pagkakita ni Ham nga naghubo ang iyang amahan ug nahubog didto sa iyang tent. Unsay ang gibuhat? Miadto siya sa iyahang duha ka igsoon. Kinsa man to? Si Shem ug si Japhet mga kaigsunan. So nagingon diri, nagbasa ko ani kay Ellen G. White ni mga kaigsunan nga comment. Ingon din nawala na akong giandam nga ko. Ingon din without thinking of covering his father's shame and protecting the reputation of his father, he went out and even told more people about it. Pag may more people, so dili lang yung magsuon, no? More people about it. It even looked like he found it very funny. Ingon diri. Kaan mga kaigsunan kani nga book nga akong nakuha, book ni sa ibaligya ni Papa sa akong ugangan nga People Like Us, gwapo kaayo nga libro mga kaigsunan.
Kana siya nga devotion, 2016 siya nga version, pero everyday, character siya sa Bible ang imong basahon. So, naadyo kayo matunan niya, punto por punto siya. Nindot kaayo, so ako siyang kutluan dito makaigsunan. So, ang naitabo na yung makaigsunan, pagkakita ni Ham, nahimuot day siya. No, nahimuot siya. He found it very funny. So, kanus ako maninitaw, 15 ng dugayang makaigsunan, pero kato nga panahon na ano din mga inunani, no? Abi na to karon lang. Abi na to kanang karon lang para sa karon nga panahon kung makikita tag tawo nga nagubo, murag wala na lang sa mga tawo, makikita sila sa social media na nagubo, murag dili na ta murag dili na kaayo malisyoso ang mga tawo, no? Pero sa unang panahon na aday gihapon ingunani nga karakter. Nakatawa siya mga kaigsunan ug unya gitabi niya sa uban ng mga tawo. Wala pud niya duula ang iyang amahan mga kaigsunan. Apan kung atong tan-awon moadto ta sa karakter sa iyang igsuon makaigsunan sa iyang pagtawag unsa man ang nahitabo. Unsa man ang gibuhat sa iyang mga igsuon makaigsunan. So opposite sa karakter ni Ham makaigsunan ingon diri. Chapter 9 verse 23. Shem and Japheth took a garment and laid it upon both the shoulders of their father, and went backward and covered the nakedness of their father, and their faces were backward. They saw not their father's nakedness. Unsa ni tabo? Kumbaga kung atong i-action, nagwa siya og panakton, gitabon og nagbackward man sila, abot pasabot, wala gid sila nilingi. No, nag-ana man, nagbackward niya gitabon makaigsunan. So kung atong tan-awon makaigsunan, opposite ang magulang sa iyang duha ka igsuon makaigsunan. Nganong kaniman ang akong nakit-an makaigsunan nga maayo nga mensahe karon natong kabuntagon. Makaigsunan sa atong panahon karon, normal na usahay sa atong palibot nga kung naay kaluyahon, natay makit-an nga kaluyahon sa atong mga igsuon. Unsa man ang una natong buhaton be? Anong tinuod unsa man natong unang bation? Sa panahon nga kana Marites, no? Murag normal na. Pero dili din na maayo makaigsunan. Marites is unsa na siya, mari anong latest, paglibak na siya makaigsunan. Pero nga naman normal na lang usay sa office, hey, mundang sa tabi magmarites sa takadali. Oh, normal na lang, no? Mauna siya ang nahitabo makaigsunan. Iyaha pag yung papa. So, nga naman ay ngunani naman, unsa daw kani nga hitabo sa kalibutan, dako kaayong threat alang sa mga Christian or alang sa mga Kristohanon. Nga naman makaigsunan, number 1 is ang social media. Gituduan ta nga kanang normal na, kanang butong, maski mo sa Facebook mo igsunan example mo adto kay sa Facebook, ang Facebook perminti siya mangutana what's on your mind. Kita mo ana? Oh, what's on your mind? Kanang i-ignite gyud ta nga mo share. Unya ang unsa na may nahitabo karon sa pag-share sa information makaigsunan, wala na ipakialam mga tao makaayo ba ni, makadaot ba ni, makasakit ba ni sa atong isig ka tao. Wala na limit makaigsunan nga naman. Ma-influence ta sa una, dili gyud ta mag-apil-apil na mga nana karon, no? Dili ta mag-apil-apil kana mga anak. Kadugayan kay daghan naman magsigig post, murag mo apil na ta, di ba? Nay panahon na kanang murag gusto gyud ta mo-apil og comment unsa man ni nay mo comment. Hay, nakita na pud na ako siya ko. Ugoy mo comment ta, di ta mo comment dito kinsa man na pero mo PM ta. Lain yun na, no? Say mo curious ta kinsa man yung gisgutan ay kinsa man dinayik. Atong i-PM personal lang nako kay makit-an ko dito ni comment. Pero sa point di am kay sunan. Madala jud ta usahay, no? Naay mga higayon nga dili nato mabantayan nga kani di ay dili na maayo. So ingon ana, si Ham makaigsunan gingon diri he was disrespectful makaigsunan. So nawala ang iyahang respeto that time sa iyahang amahan. Wala niya sa tawag ani, wala niya na protektahan ang dignidad sa iyang amahan mo kaigsunan. In fact, nikatawa siya og nahimuot sa iyang naging-an. And then unsa pa mo kaigsunan? Ang iyang gipakita sa panahon nga makakita tag kaluyahon sa atong igsuon,
Unsay gipakita ni Ham kay igsunan? Mura siya nagbugal-bugal. Kini katawa man siya mga kaigsunan, di ba? Kita mga kaigsunan kung makakita ta sa itong silingan nga kanang ni abroad baka ha ni uli. Unya, dako na bitog tiyan. Unsa man tinawad atong first reaction? Marites dito. Tanawa lagi. Daan po dito. Tidak ko tiyan. Buntis na si Kuan. Tambok na siya. Mo? Anak to sa mga kaigsunan, no? Dili malikayan. Ingon din isa sa threat sa ato ang Christian mga kaigsunan is ang ato ang pagsakay sa kalibutan nga kalihukan, especially ang social media. Unsa may naa sa social media dede atong tan-awon kaigsunan? FOMO, unsa man ni FOMO? Nabasa na ko ni sa katong research. Fear of missing out. Kanang murag dili ta magpaulahi. Napatay feeling mo na, praise God kung wala pa ta ana. Kaya usay mo kaigsunan sa kadaghang mag-post, labaw na bitaw ka na. February biya karon. Ay, wag gyud ko bitag prosa sa akong bana. May panin siya kay kuan, gi-surprise siya sa imong bana. Basig mo na ta no? Oh, usay mo, ingon na ta ka ng fear of missing out. Lahi naman gyud kay ko, murag di ko balangga sa akong bana, sila Inguna na ang influence mga kaigsunan atong bantayan kanang social media. So inguna na unsa pa ang atong privacy mga kaigsunan. Dali lang kaayo karon pakaulawan ang usa ka tawo. Dali lang kaayo kanang himuan og istorya unya daghan na dai mo comment. Dali lang kay ang uban wala naman sila kabalo asa sila moduoloy pud no adto na lang sa tulpo. Unya mapauulaw kaayo no. Istoryahan ang imong kinabuhi sa tibuok kalibutan nga dili gyud makatabang sa imuha kundi ta kaulawan ka. Muna siya isa sa mga disadvantage sa anang social media. Muna ang threat, wala na tayo privacy mga kaigsunan. Dali na lang yung kayo pakaulawan. Cyberbullying, no? Hangtod karon bisan pag may sila natay cyberbullying nga balaod. Pero pila naman ang nakulong. Pero mas daghan ang napaulawan. Wala gihapon violence kana pornography mga kaigsunan. So apil na sa pornography ang nahitabo kay Ham kaigsunan. Nakit-an niya nga naghubo ang iyang mamahan og gid siya naluoy. Pero adto ta sa igsuon niya mga kaigsunan. Japheth and Shem. Shem and Japheth took a garment and laid it upon their shoulders and went backward. So lahi ang gibuhat sa imong igsuon mga kaigsunan. Sa inyong paminaw, unsa ang una nilang gibati? Ngano katuman ang iyang gibuhat? Sige daw. Yes! Mahadlok sila makasala. Naagihapon ang pagrespeto. Unsa gito siya? Disrespectful siya mga kaigsunan. Ginaingon diri sa kan. Pagkahuman ang iyang mga igsuon opposite, respectful. Nga naman, ang atong maginikanan dili perfecto mga kaigsunan pero dili but pasabot nga dili na ta mo respeto sa ilaha. Especially sa panahon nga makita nato ang ilang kaluyahon. Nga naman, pareho ra mong ligtas at tubangan sa Ginoo, maluyahon. Pero ang Ginoo wag gyud nag-isip ana. Wala siya nag-focus diya sa atong kaluyahon kay sunan. Wala siya niundang sa iyang bigma sa ato nang bantayan. Kay usay mo kay sunan dili malikayan. Kanang masakitan bitaw ta, masakitan ta especially kan sa tong ginikanan. Muana pud biya ta. Kanang mo dagsing ta ba? So dili malikayan pero sa gipakita sa duha ka igsoon ni Ham. Wala sila naguna-una nga na unsa man akong papa. Uy nga nahubog man siya. Kabalo man siya nga. No? Wala gyud. Nakasabot sila sa pulong sa Ginoo. Ano man? Nirespeto gyapon sila, honor gyapon sila sa ilang amahan. Bisan nasayop siya makaigsunan. Dili man gyud perfect. Ilabi na atong maginikanan kaigsunan. Ato nang bantayan. Unsay sunod nga nahitabo? Ilang gitabunan kaigsunan. Ilang gitabunan ug wala sila mitanaw. Ngano man? Nang gipanalipdan. Yes, gipanalipdan nila ang reputasyon sa ilahang amahan mo kaigsunan. Ingon ani bagyapon ta karon mga Kristohanon kaigsunan. Yes. Nga kung pwede lang kaigsunan nga kung naatay problema sulod sa atong family, dili na nato kinahanglan nga kanang i-share pa bitaw sa uban.
Say, okay lang nang sa pastor ta nga kanang private din ng pastor katabang ko ani. Pero kana bitang, ay, nung sa magbakray ta siya. Ay, gani akong wala problema na yung kayo ko. Makiksunan wala. Ang atong mga pastor sa mga counseling nga to wala nag-encourage siya na. Ano man, atong protektahan ang atong mga partner sa kinabuhi. Importante kayo na. Muna ang karakter nga ipakita ni Shem o ni Japhet makiksunan. So, ato ta sa na-text ay diri. Diri sa Leviticus 19:16, nag-ingon siya about ni sa paglibak mo kay sunan. Ako mo kuning nakita, so akong gikutlo. Ingon dili ka magsuroy-suroy sa paglibak sa taliwala sa imong katawhan. Ni magpahimaraot batok sa dugo sa imong isigkatawo. Ako mao si Yahuwah. Si Jesus Christ nag-ingon ani mga kay sunan. So dili magid ni part sa ato ang karakter no, ang kaning paglibak. Muna nga gi-remind ta karon kay sunan nga dili gid nato baga dili ta magpadala. Labaw na karon nga giwa na nilang murag normal na lang ba nga magmarites kadali ana. So dili na siya maayo mga kaigsunan. Atong i-continue ang story mga kaigsunan. Diri sa Genesis chapter 9:24 niingon siya, and Noah awoke from his wine and know that what his younger son had done unto him. So sa pagkamata ni Noah mga kaigsunan, pagkahibalo niya kung unsa ang gibuhat ni Ham. Kisa gani ni si Ham, kinamagulangan. Ang kinamagulangan sa unang panahon kay suna na sila privileged birthright. Ang kamagulangan ang nagakuha og daghan nga panalangin. Ba gina-bless man na sila sa ilang ginikanan. Ang tungod sa nahitabo mo kay suna no, kato nga gibuhat ni Ham, delikado dahil nga magkaisunan. Niingon diri, cursed be Canaan, a servant of servants, shall be unto his brethren. Nahimot yun sama siya, itunglo siya ni Noah kaisunan. O, ingon diri, mahimo siyang ulipon. Sa Genesis chapter 9:26 nagpadayon, blessed be the Lord of God of Shem, and Canaan shall be his servant. So si Ham mga kaigsunan, nahimo siyang tinunglo og mahimo siyang ulipon sa iyahang mga manghod mga kaigsunan. Ato sang mojab ta kadali mga kaigsunan. Nahinumdum mo atong panahon nga si Jesus Christ na apas sa kalibutan niya. Gialirungan siya sa mga tao. Unya, dunay mga Pharisees, katong mga Pariseo bitaw nga. Doon na sila giguyod nga babae. Doon na sila giguyod nga babae. Ug niingon sila nga, nasa John din yung mga kaigsunan, John chapter 8. Ug niingon ang mga Pariseo, Ginoo, nasakpan din ang muling bayhana ba? Nanapaw yun ning bayhana, nanapaw siya. Ug unya, gusto ba nila nga ipabato? O di ba? Ana man ang policy sa una ni Moses, appeal sa balaod mo kay sunan sa panahon ni Moses. So, unsa man gusto nila pahukom si Jesus Christ? Unsa man imong hukom Ginoo nga nasakpan man gyud ni, no? Kumbaga tinuod gyud. Butan tinuod man gyud kini mo sila sakpan. Akto nga nasakpan sa iyang pagpanapaw man to, adultery. Pero unsay tubag ni Jesus Christ mo kay sunan? Unsa may gihimo ni Jesus Christ? Mura siya ng wala ipansin. Nagsuwat lang siya padayon. Wa man gyud ni Hawa. Unsay gihimo ni Jesus Christ mo kay sunan? Kung kinsa ninyo ang walay sala, mao'y unang mabato. O kada ko nga leksyon sa ato ang panahon mo kay sunan. Doon na tayo mga kaigsunan nga kanang makita nato nga maluya, importante yun nga ato ni tunan kung unsa di ay ang karakter dapat sa mga sumusunod ni Kristo. Unsa yung unang gibati ni Kristo? Ano yung ato man ang iyang gibuhat? Naluoy siyang kaigsunan unang-una. Ano man? Hindi na siya judgmental. Anak man taniya tanan. Sa panahon nga maluya ta, masakitan siya o maluoy na to. Pero kita kita mo kay sunan kung naatay mga ison nga maluya, may nabiyat. Tanawal din na siguan, no? Ato nang bantayan kung asa ta nga karakter, dito ba ta kay Ham, dito ba ta kay Japhet, mga kay sunan, no? Say, maluya atong ison, imbis kay makahatag ka og padasig, atong ipaluya og samot.
So ato ginangbantayan mo kay sunan. Ingon ana ang karakter ni Jesus Christ towards sa ato ang mga makasasala. No, dili man panapaw, dili man pangawat, pero doon na tayo makaluyon. Nakakita ang Ginoo ana. So atong tan-awon kung giunsa ta niya nga ngayon pud natong buhaton sa ato isig katawong makaigsunan. Usa ka istorya makaigsunan. Sa oras na. Tayo ka. Usa ka istorya dito sa adilan ako ingon ang lugar. Tinuod nga istorya makaigsunan. Ambot nadungga na ba ninyo ni si Pastor Serrano ang nag-istorya ani. Doon na isa ka district under ni Pastor Serrano sa iyang pagka-senior pastor na siya under nga isa ka pastor nga gi-assign niya sa usa ka bukid kaayong makaigsunan. So kani nga bukid kanang wala kaayoy kuryente, murag wala kay kuryente, dugay na siya nahitabo. And then ang katong pastor iyang gi-assign ka igsunan, ninyo na to siya hangin. Pagkauman sa iyang pagpundo dito, usa ka payag, gitagan siya usa ka payag, siguro gitabangan sa makaigsunan. And then usa kay gayon ni ana. Pero before pa ana nitabo, kat na usa ka babae ba, madala siya, nilaga niya. Nausa itabo ang kanang siguro wala ta kabalo nganong nibati siya og murag na ibog siya sa na siya ipagbati sa mga pastor makaigsunan. Usa kay gayon ni ana, ang maong babae ni adto siya sa payag. Nun adto siya sa payag sa mga pastor. Ug nagdala siya og pagkaon makaigsunan. So ang pastor, syempre gidala ang pagkaon, normal na sa tuwa na magdala tag pagkaon, magatiman ta sa atong pastor kung asa siya nakapuyo siya sa atong lugar. Sa nagdagan ng oras kay sunan gabi naman gyud si istorya. So ningon ang pastor nga. Unsa man ni sister gabi naman kaayo ihatod siguro tika sa inyo ha. Unya kay kanang ningon man ang babae, dili gyud ko pwede diri na lang matulog pastor ana ba. Unya na may kato balay man to siya payag pero kanang napay kwarto isa ba. So ningon ang pastor, pwede raman sister, kay naa may isa ka kwarto. Pwede ra kung dili ka mauli karon, kung uli ka ihatod ta ka. Nya murag pilion man gid sa babae nga dili siya mauli. So ang storya na padayon ng babae dito natulog. Unsa man ang itabuang nga ang babae man jud ang kanang sa kasagsagan sa pagkatulog ba, babae man jud ang niadto sa pikas kwarto ng kaigsunan. So, kuha ni siya ordain na ni siya ang pastor. Hinyo siya na siya isa ka na. So, naitabo man jud kaya ang babae man ang niduol. Pagkakadlaw mo kaigsunan, grabing hilak sa pastor. Naginulsol siya. O, pagkaugma dayon, niadto siya kay Pastor Serrano. Ug nagpatambag siya kung sa iyang buhat. Makaigsunan, sa ilang pag-istorya ni Pastor Serrano, nabati ni Pastor nga nahinulsol gid ang mga pastor. So, gidala sa pastor ang iyang asawa, dito mga siya pasaylo sa iyang asawa. Grabe gid ang hilak sa pastor makaigsunan. O si Pastor Serrano, wala sa siya naguna-una sa siya umaayo makaigsunan. So wala sa siya mitawag sa sa ato ang mission, wala sa naguna-una sa siya unsa may maayo. Unsa pinaka maayo? Sa nakita niya nga naginulsol ang mga tawo makaigsunan, gidala niya sa sapa, ibautismuhan niya, tuyok sila sa iyang asawa, tulo lang silang makaigsunan. Ibautismuhan niya ang pastor, ug wala siya nakabalong lain sa nakitabo makaigsunan. Gistoryahan niya ang babae na dili na kinanglan, ipaistorya pa ni sa ato ang katilingban. Ambot kung mo agree mo ana, nganong ingon ato man, ako mo agree kung mo kaigsunan. Usahay ang atong ginaantusan, kanina lang atong palibot. Pero wala na ta nag-antos sa guilt. Nga naman, nabati na nato ang ipasaylo na ta sa Ginoo. Tama ba mo kaigsunan? Usahay ba ka ng makapaluyan nato ang atong palibot? Kabalo na ta, ipasaylo ta, hinulsul na ta, pero tungod sa atong palibot, mugatan naman ningon ta. Kaya ingon nato man gibuhat ni Pastor Serrano. Dili na ako mainumduman ang text mo kaigsunan, pero nasa Bible di ba nag-ingon, husayon na nimo. Kung ikaw lang ang nasayang
pusayon kung Ginoo sa imong sala. Pusayon na nimo. Dili na nimo kinahanglan nga istorya pa sa tanang tao. Kay dili man sila makatabang. Dili man pud sila ang mopasayon nimo kay wala man sila na involved mga kaigsunan. Mga kaigsunan, atong bantayan ang atong pagkristohanon. Kung sama ba ta og kinaiya ni Kristo? Kaya basig hanon na lang ta wala na ni Kristo mga kaigsunan. Nag-ingon din sa kaning text mga kaigsunan na agian ako ni ingon siya din especially sa atong mga kaigsunan, no? Galatians 6 verse 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Sa maning household of faith, diri sulod sa atong simbahan or sulod sa panimalay sa Ginoo. Ato daw at imanon ang ato ang kaigsuonan. Kung naatay mga kapakyasan, nakita nato ang napakyas atong kaigsuonan, paningkamutan jud nato nga unta ang atong kinaiya. Nasulod ta sa karakter ni Jesus Christ nga maluluyon sa ganito, mapinasuyloon. Ang karakter nila Japhet magkaisunan, nagpakita og respeto. Nakita nato ang kaluyahan pero nirespeto ta naman. Naampo tay kaluyahan nato ang kaisunan. No? So dili ta angay nga kanang mukondem or magtinudluay sa atong mga sayop. Unsa man atong buhaton, magdinasigay ta mga kaisunan. Maghinigugmay, yes. Kana gyud. Kung naang gugma kanunay sa atong kasing-kasing, mo-follow gyud ning tanan. Si Jesus Christ, gugma gyud ang iyang gidala pag-anhin niya sa kalibutan hangtod karon mga kaigsunan bisan pa man sa atong pagkamakasasala. Ug dili ta mosundog sa kinaiyan ning kalibutan. Dili gyud. Kaya naman kung doon na tayo mga nakita ng bati at kinaiya mas bati pa gyud ang kalibutan karon, no? Mas bati pa gyud kanang kung doon na tayo panahon nga mag-Facebook bitaw ta aron dili pud maalkansi ang Ginoo, tagaan pud nato oras ang Ginoo magbasa ta. Say bitaw magilty ko kanang busy kay ko mo anak ko sa kumbana, busy kay ko dili ko kay magwali na ingnon ko niya ikaw magwali sa bisper sa mga busy kay ta pero nganong kabalo pa man ta mo message atong mga amiga diha sa Facebook. Meaning na atay panahon na gina kay sunan na usay katong pag-birthday gid na ko munang na ako gihimong gamay wali kay. Niya na gyud ko Ginoo mga nang masalamat gyud ko nimo bisag ingon ani nga kanang usay wa ko panahon nimo pero karon gusto jud na ako muhatag og panahon ay gipasalamat kay ang Ginoo mo kay igsuonan, no? Kanang grabe ang iyang gipakita sa ato pero kita baya atong response usahay kanang kulang kay tag panahon ba. Kumbaga ang atong gugma nga ginaingon ambot lang kung asara na siya, unsa kagamay pa ng gugma sa Ginoo dako kaayo. So, magilti ta usahay. So, atong bantayan kay sunan atong paningkamutan inuban na sa pagampo nga dili ta may sama ni kalibutan sa mga kinaiyan ni kalibutan nga dili gayud maayo. Atong kung naaman ta sa sitwasyon, nakita nato naluya ang ato ang silingan, nakita nato ang kaluyang nila, ang atong igsuon, atong ginikanan, atong spouse, nakita nato nga na-down gid siya, naluya gid siya. Bisag sakit mo kay igsuon, bisag lisod atong panikamutan nga ang kinaiya ni Jesus Christ nga maluluyon, nga wala ni judge, nga nagpasaylo, ato gid unta nang mao gid atong manifest atong kasing-kasing kay igsuon. For the conclusion, ingon siya diri mo na dito kung in situation wherein we happen to see and hear the weaknesses of others, our family, our neighbors, our brethren. Let us then be like Jesus Christ, who is merciful, and like Japhet and Shem, who respects and protect the dignity of their father. Ingon diri sa for the last verse makigsunan sa 12:2 sa Romans, ingon siya, familiar gid mo ani, be not conformed to this world, be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good, what is acceptable, and perfect will of God mo kaigsunan. So, yun na lang yun, kung kanang yahan yun, paningkamot mo kaigsunan, maningkamot nga, ang atong kalahi, kung sa man atong kapakyasan, ningkamot na itong mausbon, kung sa una mo kaigsunan, hilig ta mag-judge, kanang sa una maka-appeal gid ta sa mga marites-marites, ana paningkamutan nato nga kanang hinay-hinay karon
positive na ang atong dili na siya negative nga marites. Dito na ta sa positive nga marites ng kaigsuonan. No dili biya malikayan kay sa office bitaw ka ng naay kauban ng bago pa biya ko diha. So maulaw ko kanang sige ko niya tawgon ba. Maulaw ko dili mo doon niya. Medyo tigulang na siya 64 hapis na mo retire. Sige ko niya. Ako pag gidiyang pero may tawgon. Ayok mo niya ni Kundi. Ano good? Tawgon ko ni Ma'am Loisa niya. Uy na kung ba na. Niya, unsa po di mong response. So yun no? Pero kung eksunan, ato na siyang ma-handle. Pwede raman ka nga mauba. Pwede ka mo na mauba diya. Yan na. Di na ka mo sumpay. Diha na magod ka makasala ang eksunan. Kana bitaw, ay banto ba? Nakita na ko na yan. Ano? Diya. So, atong bantayan makaigsunan. Kani nga situation sa kinabuhi sa family ni Noah, nagpahinumdum na to si Ham o sa iyang magsuon sa duha ka karakter na pahinumdum na to nga ang karakter ni Jesus Christ dili gayud judgmental. Kaya kung judgmental pa siya sa pagkasala pa lang nato yukman na taniya. Makaigsunan, happy Sabbath o darego ng atong Ginoo ni matawag ko.